Let us proceed to the Word of God. Medyo may problema lang po tayo ng konti ngayon sa lightings natin kasi kasalukuyan pong nag-aayos. No, alam niyo naman ng mga nakaraan na kumukurap-kurap. Ano po? So ngayon po ay inaayos po natin. Okay, tayo po ay manalangin muna. Panginoon, hiniling namin ang pangungusap nyo, pagpapala nyo po sa amin sa pamagitan ng iyong salita. Magbunga po ito sa aming mga buhay. In Jesus' name, Amen and Amen. Basahin po natin ang 1 Corinthians 14, verse 20. 1 Corinthians 14, verse 20. Sabayan niyo po akong magbasa. Brothers, do not be children in your thinking, be infants in evil, but in your thinking, be mature. Pakisabi po ng malakas, mature. Ano raw po ang sabi? Do not be children. Pakitignan yung katabi po, kung mukhang pabebe, no? O kaya ano ba, mukhang magulang, ano ba? No? Sabi niya, do not be children in your thinking, rather be infants in evil, but in your thinking be mature. Meron pa pong isang verse earlier than that, may sinabi rin po si Apostol Pablo na nagdi-describe ng pagiging immature. 1 Corinthians 13, verse 11. Meron siyang ibang ibig sabihin dyan, pero sinabi niya ito as a description of immaturity. 1 Corinthians 13:11, samahan niyo po ako. When I was a child, I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. Ano raw? Sabi na ako, bata pa, ang sasalita ako parang bata. Kung mag-isip ako, isip bata. Mga tuwiran ako, katuwirang bata. No? At nung ako ay lumaki, nung ako ay tumanda, I gave up childish ways. Gusto ko pong pag-usapan natin ngayon, maturity. Pakisabi po ng malakas, maturity. Importante po ba nagmamature sa buhay? Come on, no? Ngayon, mayroon pong iba-ibang klase ng maturity, pero isang magandang pag-usapan po natin, spiritual maturity. We have been talking about the season of the Spirit. Nung nakaraan po, pinag-usapan natin ang unity. Nung nakaraan namang linggo, pinag-usapan din natin ang kahalagahan ng ministry. Ang may banal na espiritu, natural po yan nagmi-minister. Amen? Pero isa pa po na mahalaga na makita natin talaga ay yung maturity. So let's talk about spiritual maturity. Nung ako po ay nasa seminary, mayroon po kaming manipis na libro na isa sa mga readings namin. Ang title po niya, The Child in You. The Child in You. Ngayon, hinahanap ko po, kasi wala akong copy, hinahanap ko sana sa internet. Hindi ko naman na siya makita. Pero may lumabas, at ito po yung lumabas na siguro bago po ito, pero mukhang malakas na bumenta na libro. Ang title po ay Child in You. The Child in You. At dyan po ay meron po siyang ilang mga dinescribe at gusto ko lang pong tignan po natin. Sabi po niya, yun pong pagdating po sa maturity, mayroon daw pong the shadow child. Ano yung shadow child? Yung nakatago, no? Ano raw po yan? Yun po, it represents our negativities, our traumas, even our weaknesses, yung ating mga vulnerability. Tapos yun naman daw pong sun child, o ito naman yung positive, yung isa negative, ito naman yung positive. Deep inside of us daw, mayroong shadow child, mayroon ding sun child. Ito po yung tungkol sa, of course, yung mayroong joy. Ito po yung authentic self, kasi nga po, positive po siya. Tapos sabi po, mayroon pong inner adult, no? The rational, mature part of the mind that learns to comfort the shadow child and empower the sun child. No? So, ito po, makikita ninyo, of course, ito ay approach ng isang psychologist at nagpapakita nga po talaga ng mental health, nagpapakita ng kahalagahan po ng psychological, emotional, mental maturity. Right? So, napakahalaga po yon. Pero, kailangan din nating maintindihan, mga kapatid, na actually po, yung ganyang mga concern na yung nga pong reality that there's always childishness inside of us, ang pinakamaganda po talaga na pag-a-address ay spiritual maturity. Tama, mag-mature tayo psychologically. Tama, nagmamature din tayo physically. Pero alam po ninyo, kung yun pong child in us, ang isa sa pinakamahalagang kailangan po talaga niyan ay yung spiritual maturity. At ang maganda po sa spiritual maturity,
ito ay available sa lahat ng mga tao na may Kristo sa kanilang puso. Amen ba? Pakitingnan nyo katabi, pakisabihin, may pag-asa ka pa. Magbabago pa talaga. Bakit nga po? Because of maturity. Remember, last Sunday we were just talking about growing or being transformed from glory to glory. Di ba? Ganun naman talaga ang ginagawa ni Lord sa buhay po natin. So magandang ma-address natin ito. The child in you. Pakisabi po ng malakas, the child in me. Sino naniniwala? Mayroong bata dyan inside of you. Kamo, sino naniniwala? Yung batang yan, ano ang ginagawa niyan? Minsan nagtatampo, minsan nagre-rebelde, minsan ay kung ano mga nararamdaman, di ba? Kasi nga yun po yung child in us. May importanteng ma-address ito kasi pag-isipan po ninyo ito ano kaya kung ikaw ay nag-asawa tapos laging umiiral sa marriage ninyo yung child in you? Yun yung laging nagmamanifest. Ang hirap kaya nun, ang gulo ng marriage kapag ganon, right? Hello, tama po ba? Yung child in you ang lumalabas kay Mrs., yung child in you ang lumalabas kay Mr., ang hirap po nun. Tama ba? Hello, tama? Imagine nagtrabaho ka, namamasukan ka, tapos yung child in you lagi ang umiiral, yung pagiging matampuhin, ayaw mo na pagsasabihan ka, ayaw mong nakukorek ka. Ang hirap magtrabaho kapag ganon. Right? Hello, tama po ba? Imagine cell leader ka, tapos child in you ang umiiral. Imagine, nagpastor si Pastor Rapi, tapos yung child in him ang umiiral. Ang hirap po ng ganon. Kaya nga po, mga kapatid, mahalaga po ang spiritual maturity. Pakisabi ng malakas, spiritual maturity. Tignan po ninyo, balikan natin yung verse. Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Brothers, do not be children in your thinking. So ano po, unang-una, pag-usapan po natin ito, be infants in evil. Ano raw po? Be infants in evil. Magandang pag-usapan po natin yan muna. Ano ang ibig sabihin ng infants in evil? Ano yon? Baby pa? No? As in, anong ibig sabihin nun? Walang muwang. Walang muwang saan? Sa kasamaan. Tignan po ninyo ang Romans 16 verse 19 at para mas maintindihan po natin ito. Ano ang kanyang sabi? For your obedience is known to all, so that I rejoice over you. But I want you to be wise as to what is good and innocent as to what is evil. Pakisabi po ng malakas, innocent to evil. Come on. Ano raw? Sabi niya, I want you to be wise when it comes to the things that are good, pero I want you to be innocent as to what is evil. Yun po yung sinasabing infant, innocent. Di ba po, pag infant ay innocent, right? Ano ang ibig sabihin? Pag sinabing innocence, well po, pwede nga ibig sabihin yan, hindi guilty, di ba? Hindi ka, wala kang daladala sa iyong kalooban, pero of course, isa nga pong ibig sabihin yan ay yung nga pong walang muwang. Yung hindi ka mapag-isip ng masama. Yun bang ikaw ay parang, basta yung mga mabubuting bagay yung naiisip. Meron pong isang bata na siya po ay nasa bahay lang, tinawagan ng kanyang tatay at sabi ng tatay, anak, kumusta ka dyan? No? Ito po, mabuti naman po. Nasaan ka ngayon? Andito po sa kwarto. Sinong kasama mo? Mag-isa lang po. Asan si mami? Andiyan ba si mami? Opo, andito. Sinong kasama? Andun po sa kwarto. Kasama po kapre. No? Ha? Anong kapre? Anak, hindi totoong may kapre. Sabi nung tatay, hindi po tay, totoo pong may kapre ka. Tuwing wala ka rito, may kapre rito eh. Sabi, paano? Ano nangyari? Anong ibig mong sabihin? Nakikita mo ba yung kapre? Hindi po, narinig ko lang po. No? Ano narinig mo? Yung nga po, narinig ko po, may kumakatok, tok, tok, tok. Tapos sasabihin ni mami, tuloy ka, pre. Sige po, maglalagin yan ha. Yes. Sige po. Loading. No. Okay. Pero, yun nga po, di ba minsan, may mga bata talaga, ang bata, hindi yung madalas makaisip agad ng mali siya. Tama? Hello, tama po ba? Yung bang negative agad yung naiisip, pangit agad yung naiisip, samantalang yung iba dyan, pag tumingin sa babae, dalawa lang ang tingin, either sexy o siksik. No? Pag tumingin yung mga single, ang iniisip, ano po to? Jowable ba to o disposable?
Minsan, ganun tayo, di ba? Kaya pag may mga nakikita tayo sa paligid, di ba? Ang bilis nating mag-isip ng negative, ang bilis nating mag-ipon ng mga hinanakit at ng mga sama ng loob, no? At ang bilis din nating gumawa ng masama, bumigay sa tukso. Kaya nga po sabi niya, be innocent with what is evil. No? Sabi niya, dapat ang buhay daw natin ay binabantayan natin. Bakit? Kasi po sa totoo lang, tayo po pagdating talaga sa kasamaan, habang lumalaki po tayo, habang tumatanda po tayo, expert tayo dyan, magulang tayo dyan, right? Come on, sinong magulang sa kalukuhan dito? Di ba? Yung ba, anong ibig sabihin? O nga, sanay tayo dyan. We do things without thinking. Di ba? Mabilis magagawa ng kasamaan, ng kalukuhan. Bakit? Kasi nga yun po yung kinasanayan natin. Alam ba ninyo, no, na nung pong sabihin ng Panginoon kay Adan at kay Eva, na huwag niyong kakainin yan, kasi the moment na kumain kayo niyan, kayo, di ba, sabi ni mamamatay kayo, sabi niya, di ba? Tapos, ito naman si Satanas, sinukso sila, tapos sabi, alam nyo, kaya kayo pinagbabawalan ng Diyos kasi maramot lang ang Diyos. Ayaw niya, maging kagaya niya kayo, having knowledge of good and evil. Alam na din naman po natin ang nangyari. Kinain nga po nila, di ba? Sumuwa yung dalawa sa nag-iisang utos ng Diyos. Ganoon naman talaga ang tao, sa dinami-dami ng pwede, kung ano pa yung nag-iisang bawal, yun pa talaga ang gagawin. Right? So, yung nga po, kinain nila. Ano po ang nangyari? Well, nabuksan ang kanilang mata. Totoo po, nagkaroon sila ng knowledge of good and evil. Pero yung knowledge ng tao, hindi na po talaga more on sa good ang kanyang inclination kasi yung good, dati nang andyan sa tao. Ano po nang nangyari? Nung sinabing nagkaroon ng knowledge of good and evil, ang tao po nabuksan ang mata sa kasamaan. Nabuksan ang isipan sa kasamaan. At since then, ang inclination ng tao, ang direksyon ng buhay ng tao, ang leaning ng isang tao, puro sa evil. Yun po ang ibig sabihin niyan. Kaya ngayon, sabi niya, teka muna, si Jesus namatay na sa krus. Si Jesus ay ito na. Tinubos na tayo at kung ano man, yung kasalanan ni Adan, tinapatan na yun ngayon ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo. At dahil nga po dyan, pwede po niyang ibalik yun pong righteousness, yung katuwiran at saka po yung innocence of evil na nawala sa atin. Amen po ba? Bakit? Kasi binayaran ng Panginoong Hesukristo ang lahat ng ating mga kasalanan. At dahil po dyan, pinalaya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Amen? Kung palakpakan nyo naman si Lord dyan, mga kapatid. Di ba? Yun ang ginawa ng Panginoon. Pinalaya tayo sa kasalanan. So do we really have the capacity to be free from sin, to be innocent of evil? Yes, tinulungan po tayo kasi ng Panginoon po dyan. Maliwanag po ba? So ibig sabihin, ano mga pagbabago nangyayari sa buhay natin? Yung bang dati, madaling bumigay sa kasalanan, ngayon di na, sabi. Ano pa po? Yung dati, kung tayo, pagdating sa kasalanan kasi, dahil nga wise tayo pagdating sa kasalanan, anong nangyayari? Marami dyan tungkol sa kasalanan, mapamaraan. Tama? Tama? Yung marami dyan. Pag ano yan, gagawa ng paraan yan. Pag tungkol sa kalokohan. Pero pag para sa Panginoon, ay hindi makaisip ng paraan. Pagdating sa kalokohan, madiskarte. No? Pero pagdating sa Lord, parang ang hirap dumiskarte. Di ba mahirap, pastor? Di ba? Yung iba nga, kahit hindi pinayagan ng nanay, sasama yan eh. Di ba? Sasama yan kung saan-saan. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, pastor, pagpaalam mo ako. No? Ate, pagpaalam. Wala namang masamang magpaalam. Pero napapansin niyo, ang diskarte natin madalas pagdating sa kalokohan. Pero iba nga po, di ba? Kasi nga po, ngayon nakilala natin si Lord. Amen? Hindi lang mapamaraan. Alam po niyo, yung mga wise sa evil, sila po mapangatwiran. Nakakita na kayo ng taong ganon? Yung mali na talaga, ipaglalaban pa. Paninindigan pa talaga, i-justify pa, laging may katwiran. Right? Eh bakit? Eh kasi nga po, wise in evil. Pero iba na po ngayon uli. Bakit? Kasi ang tao na nasa Panginoon, tinatanggap niya ang kasalanan. Tinatanggap niya ang kamalian, umaamin at tinatalikuran. Maliwanag po ba, mga kapatid? Ngayon, ano ang sabi ng Panginoon dito? Tingnan niyo po ano dapat ang mangyari sa atin? Hebreo 5, no? Hebreo 5:12 to 14. Sabihin niyo ako magbasa rito. Sabi rito, dapat mga tagapagturo na sana kayo dahil sa
matagal na kayo sa pananampalataya. Tingnan niyo ngayon katabi niyo. No? Pag-isabihan, dapat cell leader ka na eh. Nauna ka pa sa akin dito eh. No? Tapos ngunit hanggang ngayon ay kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin. Sa English po, ang gamit na salita dyan, elementary teachings. Dapat ngayon, masters ka na. No? Dapat ngayon, tagapagturo ka na. And yet, ano pa raw? Hanggang ngayon ba naman, elementary pa rin, no? Mga panimulang aralin tungkol sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi nagmamature, right? Ano pa? Katulad pa rin kayo ng mga sanggol na nangangailangan ng gatas dahil hindi nyo pa kaya ang matigas na pagkain. Tingnan nyo nga katabi ulit kung may gatas pa sa labi, no? O, di ba? Tituloy natin. Ano pa sabi? Ang mga nabubuhay sa gatas ay mga sanggol pa at walang muwang kung ano ang mabuti at masama. Sign of immaturity raw. Ano yon? Yung hindi mo alam kung ano ang masama, hindi mo alam kung ano ang mabuti. Tapos sa totoo lang po, may mga kinasanayan tayo, kinagisnan tayo, kahit masama, nagagawa natin, kahit kasi nga lagi nating nakikita, naranasan natin, pero ang tao raw na nagmamature, kahit sanay ka dyan, bandang huli, marirealize mo, ay masama para yun. Ay, hindi pala ako dapat nagsisinungaling. Ay, hindi pala dapat na nagmumura. Ganyan, di ba? Nare-realize natin kahit naging bahagi na ng pagkatao mo mula pa noon. Okay, ano pa? Verse 14, ngunit ang matigas na pagkain ay para sa may mga sapat na gulang na at alam na kung ano ang mabuti at masama. Amen? No? So ano uli? Be infants in evil. So dapat ma-realize pala, ito pala masama yun. Ito pala mabuti. No? Okay lang to gagawin. Ito hindi dapat. Ito dapat ay pinapabago ko kay Lord itong area na to ng buhay ko. Number two, sabi niya, be infants in evil, but when it comes to your thinking, what do we do? Sabi niya po ulit, be mature. Pakisabi ng malakas, be mature. Come on, pakisabi po, mature. Saan daw mature? Mature in thinking. Yan. Ano raw po ibig sabihin? Bawal pala ang isip bata. Di ba? So sabi niya, be innocent. Pero nung sabihin niyang innocent, hindi niya sinabing be ignorant. Magkaiba kasi yung inosente sa ignorante. Right? Ano ang ibig sabihin? Anong pagkakaiba ng dalawa? Anong pagkakaiba ng inosente sa ignorante? Pag sinabing innocent uli, yung nga, di ba, yung malinis, pure, di ba? In other words din, pwedeng walang muwang, ganyan. No? Pero, pag sinabing ignorant, walang alam. Iba yung wala pang muwang, iba naman yung walang alam. Right? So, hindi tayo tinawag ng Panginoon na maging ignorant. Kasi nga sabi niya, be mature in your thinking. So, makikita pala natin dito, napakahalaga pala yung takbo ng ating pag-iisip. Ang maturity pala ay kung ano yung laman din ng ating isipan. So dapat pala ang laman ng aking isipan ay ano? Sabi niya yung salita ng Diyos. Kasi yun talaga yung nakakapagpamature sa atin. Tingnan niyo po ipakita ko lang ulit, balikan natin yung Epeso. Kasi para makita natin koneksyon ng thinking sa maturity. Tingnan niyo yung Epeso 4:11-14. Sabi dito, ang iba'y ginawa niyang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y mangangaral ng magandang balita, evangelist, at ang iba naman ay pastor at guro. Verse 12, ginawa niya ito para ihanda sa paglilingkod ang mga pinabanal at para lumago at maging matatag sila bilang katawan ni Kristo. Yun pong grow na yon, maturity. Ano pa yung lumago? Verse 13, tingnan niyo po ito. Sa ganitong paraan, maaabot nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at pagkakakilala sa anak ng Diyos at ganap na lalago, yun po ulit, no, yung salitang yon. Ganap na lalago. Sa English po, ang ginamit na salita, we will reach mature manhood. Pakisabi po ng malakas, mature. No? Ganap na lalago, mature manhood. At ganap na lalago sa spiritual nating pamumuhay hanggang maging katulad tayo ni Kristo. Mag-mature hanggang saan daw? Until we
become just like Jesus Christ. Sabi po niya. No? Tapos, mayroon pa ba mayroon pa bang verse 14? Ano sabi po? At kapag naabot na natin ito, hindi na tayo tulad ng mga bata na pabago-bago ng isip at nadadala ng iba't ibang aral ng mga taong nanlilinlang. You see? No? May kinalaman yung maturity sa takbo ng isip. Di ba di na tayo basta nalilinlang? No? Na ang hangad ay dalhin ang mga tao sa kamalian. At yun po ang reality, mga kapatid. Kung tayo pala hindi nagmamature sa ating thinking, lahat na lang pwede nating ma-welcome. Ang dami nagkalat na mga kung ano-anong mga katuruan na hindi talaga ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Di ba? Actually, hanggang ngayon nga, nung mga nakaraan, nag-umpisa na yan, pero hanggang ngayon, mayroon pa rin yan. I don't know kung may na-encounter kayo. Yung mga lalapit, lalo na sa mga kabataan, sa mga school, meron silang dalang parang tablet, tapos mayroong ipapapanood sa'yo, at ano yung kanilang pinapanood, itinuturo nila. No, actually po, yung grupong yon ay grupo na binuo ng isang Koreano. By the way, sa Korea, napakaraming Christian. Totoong Christian, totoong mga pastor. Pero marami ring mga sumulpot na nagtuturo ng kung ano-ano. Halimbawa po, dati mayroong Koreano, ang ipinangaral niya, binigyan niya ng date yung rapture. No, meron siyang date ng rapture. At si Bang Ikha ang pangalan nun eh. Pastor Bang Ikha, no? At ang kanyang turo, ang alam ko ay ang rapture daw noon ay October 21 yata, October 21. Asar na asar ako noon kasi po birthday ko October 22. No, so mabira, di man lang pinatapos birthday ko. No? Yun nga po, mayroong mga ganyan mga turo. Ito naman, yung pong Koreanong ito, sinasabi ko, meron silang mga tablet pinapanood sa mga estudyante. Alam niyo ba kung ano ang turo naman noon? Ang turo nila ay kung mayroon daw God the Father, mayroong God the Son, dapat mayroong God the Mother. No? So ang turo nila, God the Mother. May verse sila, oo, pero yung verse na yon ay obviously maling-mali yung kanilang interpretation. Pero yun nga po, ang masakit nito, mga Pilipino naman, madaling maniwala. Koreano no? Siguro dahil sa kapapanood ng mga Squid Games, no? Mga Crash Landing on You, no? mga fans kasi yung mga mahilig sa Blackpink, no? Kagaya kanina, mga Blackpink. Pero yung nga, 'di ba, ang mga tao ganon, no? Ang dali raw mapaniwala. Pero again, sabi niya, ang maturity nagpapatatag sa iyong pananampalataya. Amen? O ngayon, let's go back to our verse. Kasi sa Ephesians yun ang tinutukoy dyan, tungkol sa paglago upang tumatag sa pananampalataya at sa katotohanan. Sa Corinthians naman, ang itinuturo nito, yung maturity nakikita raw sa pakikitungo natin sa isa't isa. Sa pakikitungo sa isa't isa. O tingnan nyo po yun, balikan ninyo. No? Yun pong verse 20, wag na muna yung verse 20, balikan lang muna natin, unahin natin yung mga naunang mga verses. Of course, ang context po niyan, makikita nyo, verse 17 hanggang 19. We were talking about verse 20, so tingnan natin yung mga naunang mga verses. Sabi po rito, for you may be giving thanks well enough, but the other person is not being built up. Pakisabi ng malakas, other person. Ano ang tinutukoy dito? Yung buong chapter tungkol po sa speaking in tongues. At ang sinasabi ni Apostol Pablo, sabi niya, okay, sige, nagtatangs ka. No? Okay yan, sabi niya. Kaya lang, yan po kasi ay personal edification. Personal communion with God. Nagpapasalamat ka, nagpipraise ka. No? In this case, you may be giving thanks well enough. Pero tandaan mo, kapatid, para sa iyo lang yan. It's for your own spiritual benefit. But the other person is not being built up. Verse 18, tuloy po natin. Thank God that I speak in tongues more than all of you. Verse 19, nevertheless, in church, I would rather speak 5 words with my mind in order to instruct others. Pakisabi ulit ng malakas, others, than 10,000 words in a tongue. Ano ang sinasabi ni Apostol Pablo rito? Well, tama, magpalakas ka spiritually.
Pero mayroong personal edification, pero tandaan din natin, mayroon din po tayong ministry sa ibang tao. Ang goal pala natin, hindi lang tayo para ma-bless, kundi para ma-bless din yung ibang tao sa pamamagitan natin. Amen? So ang halimbawa nga rito, ang issue na rito, sabi, sige, nag-praise ka on your own, nagta-thanks, you give thanks on your own through thanks. Yan, nakakabuti yun para sa'yo. Pero lagi mong isipin, it's not just about you. Mayroong ibang mga tao dyan, kinakailangan. At kung mamimili ka, piliin mo yung ministry na makapag-build up sa iba. Ibig sabihin, huwag mong isipin lang sarili mo. Mag-minister ka rin. Magpagamit ka rin para sa ibang tao. Amen? So iba, ganun pala. So pag sinabing pakikitungo sa tao, ibig sabihin, sa kapwa, ibig sabihin po niyan ay yung spiritual maturity dapat nakikita sa ministry. At ang nagmamature, alam niya sa kanyang sarili, it's not just about us. Kasi po, of course, kasunod niyan, verse 20, ituloy nga natin, verse 20, saka po niya sinabi doon, yung brothers, do not be children in your thinking. Yung pala ang ibig sabihin nun. Isip bata sila kasi iniisip lang nila, sarili nila. Ganon naman talaga ang bata, right? Right? Di nila naisip, dapat magamit din ako ng Panginoon. So kung tayo po pala, puro sarili lang na, basta sarili nating spiritual life, basta ako nag-grow ako, basta ako close kami ni Lord, basta ako ay talagang sigurado akong maayos yung relasyon ko sa Panginoon. That's good, kapatid, that's good. Pero, sabi rin ni Lord, hey, wag lang din tungkol sa sarili mo. Dapat daw ay maging blessing din tayo sa iba. Amen. Tingnan yung katabi, pakisabihin, inaantay kita, ha? Maging blessing sa akin. O sagutin mo na rin, ikaw din. Kasi dapat daw maging blessing tayo sa isa't isa. Maliwanag po ba? Okay, so tungkol pala to sa ministry din. So maturity is seen in us ministering to each other. Tayo raw po nagiging blessing sa isa't isa. Nagiging blessing tayo sa iba. Imagine, sabi niya, 5 words lang maka-encourage sa iba. Ang laki na na-accomplish mo. No? Tama, nagpipray ka. Tama na mayroon kang personal time with God. No? Tama lahat yon. Pero dapat, wag din natin kalimutan, mayroon din dapat para sa ibang tao. Wag yung sarili lang natin. Amen? Okay? So, yun po. No? Pangalawa, yun pong sinasabing mature in thinking, nakikita raw din yan, yun pong tungkol sa kung paano tayong makipagrelasyon sa iba. So, it is seen in how we live with others, kaya nga tayo nagmi-minister, pero ito po, pangalawa, ay on how we relate with each other. No? Yun pong hindi lang tayo nagmi-minister, kung paano rin yung relasyon natin sa isa't isa. So, kasi po, ang 1 Corinthians ay tungkol po talaga sa relasyon ng mga Kristiyano sa isa't isa, kung paano silang naglilingkuran at kung paano silang nagmamahalan. Okay? Atras tayo lang ulit ng konti. Kasi po, siyempre, bago yung chapter 14, andyan po yung chapter, di ba? Hanggang ngayon, di talaga makabisado yung mga ganyan, no? 1 Corinthians 13. Ano po? Ano sabi niya? 1 Corinthians 13, unang Korinto, basahin natin sa Tagalog, verse 1. Okay, take a look at this. Sabi, kung makapagsalita man ako sa iba't ibang wika ng mga tao at ng mga anghel, nga parang speaking in tongues, ngunit wala naman akong pag-ibig, para lang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pompyang na tumataginting. No? Anong ibig sabihin? Walang kwenta yung ginagawa ko. Sabi niya, kung may kakayahan man akong maghayag ng mensahe ng Diyos at may pangunawa sa lahat ng lihim na katotohanan at lahat ng kaalaman, ba? Kaya kong mangaral ng Word of God. Tapos, may kakayahan ako na umunawa. Kaya may mga nire-reveal sa akin si Lord. Sabi nila, word of knowledge. Di ba? May mga pinapahayag sa akin ang Panginoon. Bibigay ng mga prophetic words. Di ba? Ayun ba, alam ko yung kasalanan ng katabi ko. Binulong sa akin ni Lord. No? Nakakatakot yata ang tabihan yung ganun. Di ba? Pero sabi niya, mayroon kang mga kakayahan. Pero sabi niya, kung walang pag-ibig, walang kwenta. No? Ano pa? At kung mailipat ko man ang mga bundok sa laki ng aking pananampalataya. Of course, sabi ni Lord yan, di ba? Kung if you just have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, go and jump into the sea. Susunod daw yung
Yung bundok na yon, right? Kaya sabi niya, okay, malaki yung mayroon kang pananampalataya na kapag papaalis ka ng bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kwenta. Right? I am nothing, sabi po sa English. Verse 3, at kahit ipamigay ko man lahat ng aking ari-arian at ialay pati aking katawan upang sunugin, mag-sacrifice ako. Sige, sabi niya, kung wala naman akong pag-ibig, wala pa rin akong mapapala. Verse 4, din muna, tingnan niyo pong mabuti. So, ano pong sinasabi ng Panginoon? Kahit pa anong ministry natin pala, kahit anong ginagawa natin, kung walang pag-ibig, walang kwenta. So ano ang pangunahing hinahanap ng Diyos sa atin? Pagmamahal. Ang taong nagmamature, mas natututong magmahal. Amen? Hello? Hindi pala sukatan yung active ako sa church. Lagi naman ako nagpipray. No? Yeah, pero without love, sabi niya, wala yan. Kasi ang isang pangunahing sukatan is love. At ano raw po description ng love? Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis. No? Sino rito matagal mo nang tinitiis yung katabi mo dyan? No? Ano pa? Mabait. No? Ano pa? Hindi marunong mainggit. Hindi hambog o mapagmataas. Ano pa? Verse 5. Hindi bastos ang pag-uugali, hindi selfish, wag na nating basahin yan. Walang ganyan naman sa GTC. No, hindi natin kailangan mabasa yung mga ganyan. No, walang ganyan, di ba? Hello, walang nagagalit, right? Walang magagalitin. Wala? Tama ba, mister? Tama ba, misis? No? Ano pa? O mapagtanim. Wag na rin natin mabasahin yan. No? Wala naman sigurong ganyan dito. No? Lahat dito, yung kanilang kalooban ay maluwag na maluwag. Wala silang dinadalang anumang bigat. No? Wala silang tinik sa dibdib. Kasi lahat ay marunong na magpatawad agad. Amen? Ba? May amen. Palapakan naman natin yung mga yon. No? Hindi nga, totoo yun. Di ba? Meron naman talaga. Pero di ba? Sabi, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob. You see, ganun pala yun. Paano ko masusukat kung nagmamature ako? Na kapag mayroon akong narinig, hindi ko na basta dinadala. No? Marunong na ako magpalagpas. Amen? Paano ko nalaman nagmamature ako? Na kapag mayroong nakakagalit, hindi na ako basta-basta. No? Hindi na ako basta-basta nagtatatalak. Hindi na ako basta-basta nag-flare up. No? Medyo matagal-tagal na akong magalit ngayon. No? Dati talagang napakabilis. Diba? Dati magalit ako. May makita lang ako, 1 second, ako agad, react ako. Ngayon, after 5 seconds, no? Nag-react pa rin. Diba? At least nag-isip ng konti. Pero hindi nga po. Part ng maturity pala yan. Nababago tayo sa mga reactions natin. Right? Alam nyo, may nagsabi, Christians often sin not by their actions, but by their reactions. Saan daw tayong madalas magkasala? Hindi sa ating aksyon, kundi sa ating reaction. Kaya ingat sa reaction. Amen? Another verse. Another passage. Tingnan po ninyo ito. Yun pong 1 Corinthians 3:1-3. Pinapakita natin dito, okay, ang maturity pala tungkol sa pagmamahal, tungkol sa relasyon. But I, brothers, could not address you as spiritual people, but as people of the flesh, as infants in Christ. Verse 2, I fed you with milk, not solid food, for you were not ready for it, and even now, you are not yet ready. Bakit? Kasi sabi niya, for you are still of the flesh. Karnal pa rin kayo, makalaman pa rin. Hindi pa spiritual. For while there is jealousy and strife among you, pag may may mga silusan pa rin, ano yung strife? Ano yung strife? Diba, halimbawa yung damit, yung suot mo may guhit-guhit na ganyan, puti, itim, yung ganyan, stripe, no? Ano yung stripe uli? Away-away, di ba? Pag mayroong away-away, you are not of the flesh and behaving only in a human way. You see, okay, ang maturity pala, kung paano rin talaga tayong nagtitinginan at nagtuturingan sa isa't isa. Amen? Ang maturity pala, nakikita yan kung paano ka na
makisalamuha sa ibang tao, kung paano kang humarap, kung paano yung relasyon natin sa mga tao sa paligid natin. Maliwanag po? Sige po, tumayo tayong lahat mga kapatid. Let us read this verse, 1 Peter 2 verse 2. 1 Peter 2 verse 2, we have been reading several passages na nagsasabi tungkol sa spiritual, tungkol sa milk, tungkol sa solid food. Ito po ang sabi niya, ha? Pakibasa na malakas. Like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up. Pakisabi na malakas, grow up. In other words, mature. No? You may grow up into salvation. Paano raw magpa-mature spiritually? Nasa kung ano yung inilalagay natin sa isip natin at sa puso natin. Right? Kaya ano sabi niya? Kagaya ng mga bagong silang na sanggol, long for the pure spiritual milk. Yung long, alam nyo ba, sa ibang English yan, ang ginamit na salita ay crave, no? Craving. Mag-desire ka, magutom ka, naisin mo talaga yung Word of God. Alam nyo po, ang talagang paraan para tayo mag-grow pa, mag-mature pa sa buhay, mag-mature pa spiritually, alam nyo, di pwedeng tanggalin dyan ang Word of God. Kaya nga po, dito sa church, alam nyo naman, lagi natin sinasabi, magbasa tayo ng Word of God. Mag-devotion tayo. Hindi yan batas. Yun ay para sa iyo. Para sa ikabubuti natin. Bakit? Kasi nga, nasa atin yan kung ano ang inilalagay natin sa atin. You see, tingnan nyo mabuti ha. Halimbawa, 10 years na yung isang tao sa church. Yung 10 years na yan, ang kanyang spiritual feeding, more on lang. Basta makinig lang pag Sunday. Okay yun, walang masama doon, tama yun. Pero i-compare nyo yan sa isang tao, 1 year pa lang sa church, pero araw-araw nagbabasa ng Word of God. Sa tingin nyo, sino ang mas magmamature sa kanila? Come on. Kaya minsan may mga Christian, 20 years na sa church, 15 years na sa church. Parang wala na babago. Parang ganun pa rin. No? Alam nyo kung bakit? Ang issue ay maturity. At bakit hindi nagmamature? Ang issue ulit ay feeding ng Word of God. Kaya nga, ay kahit pala, bago pa lang ako, pwede akong mag-mature. Yes. Importante po, pinapakain natin lagi ang ating mga sarili, ang ating isip, ang ating puso, ang ating kaluluwa ng salita ng Diyos. Amen, mga kapatid. Yumuko tayo lahat at pumikit. And I pray, and let me just pray for you. Pero pwede ba sabihin natin sa Panginoon, Lord, I want to mature. Gusto kong mag-grow pa, Panginoon. Palaguin niyo pa po ako. And right now, pwede mo rin sabihin sa Panginoon, and I will pray for you about this, pero i-desire mo talaga ang salita ng Diyos. Desire, crave for the Word of God. And commit yourself. Commit yourself to feed your soul with the Word of God. Yes, Lord. Pwede mo ba sabihin niyo ngayon, yes, Lord, pakakainin ko sarili ko ng salita mo. Araw-araw. Yes, Lord. Yes, Lord. O pa, Panginoon, narito kami. Bigyan mo kami ng craving. Bigyan mo kami ng desire sa iyong mga salita. Naisin talaga namin ito. Pahalagahan talaga namin ito. Huwag namin i-assume na alam na namin ito, Panginoon. Huwag din namin ituring na isang ritual lang ito o isang responsibilidad. Ituring namin ito na pinakamalaking pangangailangan namin sa buhay, ang iyong salita. Give us heart for your word, Lord. Tulungan mo po kami. And Lord, nihiling namin, tulungan mo kami. Mag-mature pa po kami sa paglilingkod. Mag-mature pa po kami sa aming mga relationships. Mag-mature pa po kami sa katuwiran, sa righteousness. Mag-mature pa po kami sa iyong katotohanan. Thank you, Lord. Ang mga salitang ito, naniniwala kami, natatanim sa mga puso namin, magbubunga sa mga buhay namin. In Jesus' name, amen at amen. Pwede mo na po tayo maupo, sandali.